At sa sobrang takot nga ng Marcos administration sa Iglesia ni Cristo, abay sobrang secured naman po yata ang Malacanang ngayon. Kitang-kita niyo naman. At maging ang bias media. Abay nasa 1,000 pa lang daw ang dumadalo sa Liwasang Bonifacio na isinasagawang rally ngayon ng Iglesia ni Cristo. Nung isang araw nga at kahapon ay nasa EDSA sila. Marami sila. At nadaragdagan pa kaya nga hinarangan na ang iba pang paparating mula iba't ibang lugar na mga miyembro ng Iglesia ni Cristo. May mga pagharang pa nga ng mga sasakyan, mga bus. Tapos nag-post ang Iglesia ni Cristo News and Updates. Eto ipinamukha nila sa biased media. Na talaga ba? Biased media outlets reported a crowd estimate of 1,000. Really? So yan, makikita ninyo sa video. Drone shot yata ito nakuha nila. Na parang lagpas naman sa 1,000 ang dumalo at syempre madaragdagan pa ito habang lumalalim pa ang gabi. At isa nga sa ipinakalat din ng mainstream media, ng mga biased media, nakakampi ng Marcos administration, abay nag-iwan daw ng kalat ang miyembro ng Iglesia ni Cristo sa EDSA. Gayong makikita naman sa video. Kitang-kita napakalinis ng EDSA. Walang kalat. Sila po ang naglinis niyan, ang mga miyembro ng Iglesia ni Cristo. Bago po sila umalis dyan ay naglinis po sila. Yun po ay ginagawa talaga ng Iglesia ni Cristo. Ayan po ang katibayan, kitang-kita niyo naman. Sila po talaga ang naglinis, ang mga miyembro ng Iglesia ni Cristo. Siguro yung mga nakuha na picture na merong nakatambak, ay syempre naitambak pa lang yun. Kumbaga kukunin yun. At syempre ilalagay na sa tamang lagayan. Talaga ang bias media, no? Pati ang bias media galit na rin sa Iglesia ni Cristo. Ngunit ayon naman sa isang retired AFP generals na si Romeo Poquis, ay kapag daw ginipit ang Iglesia ni Cristo na nagdaraos ngayon ng rally sa Liwasang Bonifacio, abay lumipat daw sa Freedom Park sa Malacanang. Ayon nga kay Romeo Poquis, hindi na kailangan ng permit sa Liwasang Bonifacio dahil sa itong Freedom Park at sinabi niyang maaari pang ilipat ang pagtitipon kung muli umanong magkaroon ng hadlang o panggigipit o pangiipit ang administrasyon na ito sa Iglesia ni Cristo. Ayon nga kay Romeo Poquis, ginipit at inipit, kinansel ang permit kaya lumipat sa Liwasan, isang Freedom Park na hindi kailangan ng permit. Pag inipit pa uli, lipat sa Freedom Park sa Malacanang. Ngunit may isang netizen naman na dumalo dito sa rally ng Iglesia ni Cristo na aniya ay hindi daw sila aalis sa rally na ito hanggat hindi daw bumababa sa pwesto si Mr. President BBM. Panoorin natin ang video. Hanggang hindi bababa ang administrasyon ng mga Bongbong Marcos. Ito yung hangganan nyo na. Hangganan nyo na. Alam nyo naman kung ano yung mali, ano yung tama. Pero ang gusto nyong patunayan na lahat ay kaya nyong galawin, kaya nyong walang hiyain. Ang Senador Marcoleta nagtatrabaho, nag-iimbestiga para lumabas ang katotohanan at panagutin ang mga may sala sa malawakang nakawan. Pero anong ginagawa nyo? Mas nauna pa. Nauna pa. Samantalang yung asuntong inaano mo, Boying Rimulya na plunder, Comelec dinismiss na. Campaign contribution, ngayon gagawin mong plunder. Tama. Hindi lahat ng pagkakataon kaya mong baluktutin ang batas Rimulya. Sa tingin niyo, sir, ilan pong grupo pa po? Aside from INC, mas marami na ho rin mga tumugon ng mga ordinaryong tao. Marami sa pa. panawagan po ng Iglesia ni Cristo na para matapos na po, tapusin na ang paghihirap ng bayang ito. Panagutin ang dapat managot. At higit sa lahat, alam naman natin kung sino nagpapahirap sa bayan. Kung sino nasa likod. Ang ating panawagan ay resign? Ang ating pong panawagan, hindi ho aalis kami rito hanggang hindi ka magre-resign, Bongbong Marcos.
Ay, ang tapang ni tatay. Pero tama naman ang kanyang ipinaglalaban, ano? Mauna munang makulong ang mga tunay na magnanakaw. Kasi ano sabi ni Mr. President BBM last year, 2025 pa yata? Ang sabi niya bago daw magpasko ay may mapapakulong daw at mapapanagot. Eh may nangyari ba? Gumawa nga sila ng kulungan, hindi ba? Wala naman nakakulong dun. So sino kaya ang sinasabi ni Mr. President na may mapapakulong siya bago daw mag-December, bago daw magpasko? Abay magpapasko na po ngayon 2026. Ay wala pa ho kayong napapakulong. Eh kung may napakulong ho kayo last year, eh sana nailagay ninyo sa SONA ngayong July. Eh kaso wala. Nga. Ang mga pink naman ngayon, Diyos ko, mga kakampink, galit na galit sa Iglesia ni Cristo. Bakit? Ayaw niyo ba ng ganito? Ang sinisigaw ng Iglesia ni Cristo ay dapat may managot na. Papanagutin ang tunay na magnanakaw sa kaban ng bayan. O hindi ba mga kakamping ka nung sinasabi ninyo? For good governance kayo, anti-corruption kayo, for transparency and accountability. Eh ito na yung ginagawa ng Iglesia ni Cristo, sumisigaw ng katarungan para sa mga tunay na magnanakaw ay dapat makulong na. Eh para yatang nagagalit kayo mga kakamping na nasasapawan kayo ng Iglesia ni Cristo. Bay parang lahat na lang yata ng argumento at narrative ninyo ay palagay ninyo ay tama kayo. Kaya nga lagi kayong napag-iiwanan mga kakamping na dating dilawan. Eh yung ginagawa ninyo ngayon, pinapatunayan nyo lang sa sarili ninyo na kayo'y kampi sa magnanakaw. At hindi kayo for anti-corruption at for good governance. Kaya kayo hindi dumadami. Ano? Kaya kayo laging talunan. Kasi ganito kayo Nagsalita na nga si VP Sara, labanan ng korupsyon. Hindi naman kayo sumama kasi ayaw nyo kay Sara. Kasi isa siyang Duterte. Tapos ngayon galit na galit kayo sa Iglesia ni Cristo. Siyang tama naman ng kanilang ipinaglalaban. Kaya nga hindi kayo nagiging popular. Wala kayo sa popularity. Mas nagiging popular kayo sa pagkabobo. Ngayon nagiging popular kayo hindi sa magandang bagay kundi sa pagkampi sa Marcos administration. Ay yung mga ginagawa niyo po ngayon na pangungutya, pagkagalit sa Iglesia ni Cristo, ay pinagtatawanan po kayo ng mga Pilipino na hindi mga kaanib sa Iglesia ni Cristo kasi alam na po ng mga Pilipino ngayon yung kalakaran ngayong Marcos administration. Alam na nila yung issue, lalong-lalo na sa flood control. Hindi ba? Kung ipinagtatanggol ninyo si Mr. President BBM dahil lang sa inis ninyo kay VP Sara, ay hindi po yan kakagat sa naparaming Pilipino. Bakit? Kasi ang mga Pilipino po, majority, ay doon po para sa tama. Hindi po doon sa mali. Kaya't mga kakamping na dating dilawan, hanggat hindi po ninyo binabago ang style ninyo, ay hindi nyo po maiisahan ang majority ng mga Pilipino. Ang mga matatalinong Pilipino. Kasi mga Pilipino ngayon, sobrang talino na. Hindi nyo na mauuto kayong mga dilaw, kayong mga pink. Hindi nyo na po mauuto ang mga Pilipino na kayo, kunwari edukado, edukada, kunwari kayo mga malilinis. Pero sa likod noon, durug-durug pala kayo. Durug-durug sa korupsyon ng mga idolo ninyo. O hindi ba? Sino bang idolo ngayon ng mga kamping? Si Mr. President. Ano ba ang nangyayari ngayon sa Pilipinas? Sa takbo ng pamamahala sa Pilipinas ngayon. Kaninong administrasyon? Para kayo sa mga mahihirap, para kayo sa mga nasa laylayan. Pero hindi nyo naman ma-call out yung nando sa taas na nakapwesto. Ayaw nyong sumama kay Sara Duterte. Kasi nga naman, siya ang papalit bilang Pangulo. Kaya ngayon, tiis-tiis muna kayo. Okay lang sa inyo na masabihan kayo ng kain suka. Okay lang sa inyo na magnakaw. Patuloy lang magnakaw sa administrasyon na ito. Basta tuwag lang maupong Pangulo, si Sara Duterte. Yun ang pink ngayon. Galit kayo sa korupsyon? Ay bakit si Sara Duterte ang inyong pinagbabalingan ng galit? So ngayon ang tanong, bakit kayo kumampi sa Marcos administration? Kasi
Alam niyo na ang sagot. Ano ang inyong opinion? I-share mo na ang video na ito. Mag-iwan ng comment at lagyan sa ibaba at magkita-kita ulit tayo sa susunod na video.